Heto na naman po tayo mga kababayan. Magandang araw po sa ating lahat. At sana kayo ay nasa mabuting kalagayan habang pinapanood ang video ito. At ating pong ipagpapatuloy ang ating pagtalakay sa ating pamagat na Pilipinas, sino ba tayo talaga? Ating pong tinutuklas kung ano ba yung kasaysayan, ano ba ang totoo, sino ba tayo, ano bang nangyari sa atin. At ito pong ating pag-aaral ay mayroong biblical, historical, archaeological, mayroong geographical, scientific, at mayroong mga literary at mga physical evidences. Ano po, malalim po itong ating pag-aaral at ipagpapatuloy natin ang ating pagtuklas na pag-aralan natin noong nakaraan na tayo pala, dito pala ang Havilah, ang land of the Garden of Eden dito sa Pilipinas. Nakita natin yan sa Biblia, sa mga mapa, at sa mga physical na evidences na nandito. Nalaman din natin na tayo ang Ophir, dito ang Ophir sa Pilipinas, the land of gold, kung saan nakasulat sa mapa ng mga Spanish ang salitang Ophir at hinanap nila ito at dito sila nakarating sa Pilipinas. At marami po tayong mga historical na evidence. Ano po? At pangatlo, nakita natin na ang Queen of Sheba ay taga rito rin sa Pilipinas na sa akin nga pong paniniwala, yan mismo yung Cebu, the Queen City of the South, na number 7 ang ibig sabihin ng Sheba sa Hebrew, at diyan din nagmula ang Queen of Sheba. Ayon po sa ating nakaraang pag-aaral, dahil itong tatlong ito, si Havilah, si Ophir at si Sheba, ay magkakapatid at dito sila tumira. Ano po? At napag-aralan din natin na ang Pilipinas, bagamat to ay galing sa English na Philippines na mula kay King Philip, subalit sa Tagalog, Pilipinas, pinili, chosen. Pina is corner. Ang chosen corner o chosen cornerstone or secret cornerstone or miraculous cornerstone of God ay ang Pilipinas. Kaya po napakalalim nito mga kababayan. At yung Maharlika, na ang ibig sabihin ng Mahar sa salitang Hebrew ay bride, at ang ibig sabihin ng Lika ay his bride. Kaya po naniniwala tayo, kaya tayo may salitang ganyan dahil his bride came here to the Philippines, the lost tribes of Israel. At yan ding pang-anim, we are Yahudim. We are the people of God. Ang sabihin ng Yahudim, na nakita natin yung salitang Yahudim ay yan ang salita talaga noong original Hebrew na hindi Jews. Dahil yung J at V, yan ay Yiddish. Ang ibig sabihin ng Yiddish, yan ay adulterated Hebrew na galing sa Germany. Ano po? At yung mga nakatira ngayon sa Israel, they speak Yiddish. They use Hebrew alphabet. Ano po? Kaya meron silang letter J at letter V. At ang original Hebrew, kasi 3 beses na raw itong Hebrew na to, ang pinaka-original talaga ay yung classical Hebrew. Na tayo, kung tayo ang totoong lost tribes of Israel, siyempre may mga Hebrew din tayo na salita. Alam naman natin, ang salita natin ay iba't iba na. Halo-halo na.
dahil tayo sinakop ng ibang mga bansa, Spanish, American, at maraming influence sa atin. Pero ipapakita ko sa inyo na marami pa rin tayong Hebrew words. Napag-aralan natin na we as Yahudim, the lost tribes of Israel, ay nakita natin what happened to the 10 tribes of Israel doon sa 2 Kings chapter 17. Na kung ngayon nyo lang na panood ang video na to, ay balikan ninyo ang video, mga nakaraan, at maunawaan nyo kung bakit natin sinasabi na kung anong nangyari diyan sa lost tribes of Israel, kung paano sila na-divide at saan sila nagtungo. At napag-aralan din natin nung nakaraan, sino ba yung synagogue of Satan na sinasabi ni Jesus? I will make them a synagogue of Satan who call themselves Jews. Sabi ni Jesus sa Revelation 2:9 and 3:9. Napag-aralan po natin ang synagogue of Satan ay walang iba kundi yang itinayo ng mga Rothschild, ng mga Illuminati, ng mga kabal na yang tawag diyan ay Zionism. Yang Zionism, yan ang tinutukoy ni Jesus na they call themselves Jews. At napag-aralan din natin na maraming prophecies sa Bible na natupad sa Pilipinas at matutupad pa lang. At bakit dito po natupad sa atin yan? Sapagkat dito nga nagtungo ang lost tribes of Israel sa Pilipinas. Mula sa Assyria, nagtungo sila sa Qatar, sumakay sila ng mga ships of Tarsus, at dito sila nagtungo. Kahit papag-aralan nyo yung mapa doon sa Ilocos Norte, mayroong lugar doon na Sinait, na sa original wala talagang T yun. Yun po ay Sinai o Sinai, na tayo may lugar tayong Sinai dito sa Pilipinas, mga kababayan. At marami tayong lugar na Hebrew, mga kababayan. At ang pag-aaralan natin ngayon, dito pa tayo sa letter D ng the lost tribes of Israel. What are some Hebrew words that are also Tagalog words? Papakita ko po sa inyo, may mga Hebrew words na Tagalog din. Pareho ang tunog. At may mapapakita ko sa inyo mga video, na nagpapaliwanag tungkol sa Tagalog. Paanong nakita din natin na nung nakaraan, na ipakita ko sa inyo, na napakarami nating mga mountains and places in Hebrew dito sa Philippines. Marami tayong mountains, maraming places dito sa Pilipinas na Hebrew. Titingnan natin, i-review natin ngayon itong Arayat, earth covered. Bibilisan lang po natin kasi review na lang ito Pangalawa, Mount Pinatubo. Ang sabihin ay Pina, God raises tubo, His goodness. Pangatlo, Maitum, dwelling of the high priest. Yan ang ibig sabihin ng Maitum. Pang-apat, Hibuk-hibuk. Ang ibig sabihin, it's an imperative meaning to be embarrassed. Pang-pito, Balut. Ang ibig sabihin, acorn. Ang pang-walo, Matutum, shaking jewel of complete truth. Tapos, Banahaw, built by Creator God. Na ang ating mga mountains po related sa Diyos. At sinong nagpangalan yan? Yung ating mga ninuno. Kabuyaw. Ibig sabihin, Great House of Creator God.
volcano, Mayon volcano, Mayan, spring of water. At yung Kanlaon, hinahanap ko, hindi ko makita yun eh. Kabalian, ibig sabihin hidden mountain or greatly hidden. Batangas o Batangan, the Leviathan or the dragon boils by the garden. Taal, called out or summoned for a purpose. Mindoro, species of the generations. Iraya, wakefulness of Creator God. Sagada, to know praise. Mount Pulag, ang ibig sabihin ng Pulag ay Peleg. In his days was the earth divided. Yan, Mount Pulag. Davao, ang ibig sabihin ng Davao, menstruation. At alam naman natin ang unang nag-menstruation sa buong mundo, si Eva. Igorot. Ang Igorot po ay ang ibig sabihin letters or epistle. Kabayan, ibig sabihin hidden by God's grace. Saba, ibig sabihin ng Saba ay abundant, filled to satisfaction. Nara, ibig sabihin ng Nara ay she who must be admired or a young girl. Ang Aba, sabihin ng Aba ay father at yang Aba ay yan daw ang Diyos natin. Bago pa nung dumating sila yung mga Spanish, sila Magellan, sinulat ni Antonio Pigafetta sa kanyang journals na ang Diyos daw natin ay Aba ang tawag natin. Ano po? At nakita rin natin yung mga lugar dito sa Luzon, ang ibig sabihin ng lawag ay Mak-derived stammer and speech. Yan, mga Hebrew po yan. Cubao, Chalbab, hiding place, Bukid, depopulate, Naga City, touch, reach, strike, Bicol, I pray, common, ordinary, Pasig, gold, seed, pursuing gold, ang ibig sabihin ng Pasig. At yung lapas, ang ibig sabihin ng la or law, ay no, nothing, no gold. There is no gold in La Paz, doon sa Ilocos Norte, dahil doon ay disyerto po doon. Kaya ibig sabihin ng la, no, wala. No gold, La Paz, walang gold sa La Paz. Nakita din po natin dito sa Visayas, Palawan, extraordinary, God's grace, Yas grace. Samar, to bristle up, may sabihin ng Samar o Samaria, Samaritan. Ano po yung salitang Samar? Galing sa Samaria. Bohol, Buol, go or come, ayok. Mindoro, kind, gift from God. Mainit, dwelling, dark, greedily. Surigao, Suri, princess, Gal, defiled. Ibig sabihin po ng Surigao, defiled princess. At naalala ko diyan si Dinah na anak ni Jacob. She was the defiled princess. Ano po? At sa Southern Philippines, Molita. Ang ibig sabihin niya ay were filled. Mindanao, be eminent, precious. Sulusi, ito po daw ay Acadian, highway, ang ibig sabihin. Celebesi, dogs. Masara, deliver. Cagayan, Cagaya, Feast of Yah, or mountain. Kaya naman po, all over the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao, marami tayong salitang Hebrew, mga kababayan. Subalit itong Apo, the highest mountain in the Philippines, hindi po yan Hebrew, yan ay Greek. Na ang ibig sabihin po ng Apo ay lolo or grandparent. At ipapakita ko pa sa inyo yung maraming mga salitang Tagalog. Mga halimbawa lang po ito dahil sa dami-dami ay hindi naman tayo makaka-discuss lahat. Ano po?
Ang una, ipakita ko sa inyo paano ka makakabasa ng mga Hebrew na salita. Kung pupunta kayo doon sa Bible Hub, titingnan niyo po, halimbawa dito sa Genesis, chapter 2, verse 23. Nandyan yan, iba-ibang version yan. Pero doon sa pinakababa, ito ay sa Bible Hub po ito eh. Meron itong Hebrew na bawat salita ay nakasulat sa Hebrew. Ano po? At ito ang aking ikinamamangha, mga kababayan. Yung word na she was taken, kung saan nanggaling si Eva kay Adan. The woman was taken from Adam. Ano po yung salitang taken? Ang ibig sabihin niyan, lukuha. Kuha. Kuha. Kitang-kita niyo yung kuha. Ang ibig sabihin to take. Di ba yan yung kuha natin, mga kababayan? Na ang salita nating kuha, mga kababayan, ay kuha rin sa Hebrew. Ito ang nakita ko dito, mga kababayan. Na kung hahanapin pa natin, hahanap tayo doon sa Genesis 1 verse 2. Genesis 1:2 ay makikita natin dito. Ipakita ko sa inyo yung verse 2. Ano po? Basahin natin yung verse 2. Now the earth was without form and void. Yan ang sabi. Ano po? Ano yan sa Hebrew? Yung salitang void, ikita po ninyo, ang tawag doon sa salitang void ay ano po? Formless and void. Ang formless, tuhu. Ang void, buhu. Wabuhu. Ang buhu po ay Tagalog din, mga kababayan. Ang sabihin niyan, empty. Ano po? Buhu. Alam niyo kung anong buhu sa Tagalog? Ang buhu ay kawayan. Isang klase ng kawayan na walang laman. O ibig sabihin, empty. Ito pong word na buhu dito, empty. Ano po, sa inyo bang palagay nagkataon lang yung mga yan? Magkatunog lang. Tingnan natin sa verse 6. Pakita ko sa inyo. Sa verse 6, tingnan ninyo kung anong salita dito. Pakita ko sa inyo yung verse 6. Yung ito, Hebrew, God, Elohim. And let there be expanse between. Alam niyo yung between? Bitok. Ay, ibig sabihin ng bitok, bisection, center. Bitok, bituka. Ano po? Sa Bisaya, bitok yan eh. Bitok. Ano yung bitok? Ang sabihin ng bisection, in the midst, in the middle, in between. Yung bituka natin nasa gitna, nasa ating tiyan, ano po? Kaya mga kababayan, ito mismo, Bible, Bible. Na mayroong mga Hebrew words, pero may mababasa kang Tagalog. High. Ang ibig sabihin ng high, mga kababayan, ay ang ibig sabihin ng high ay life. Ano po? Life. Pakita ko sa inyo, yung ibig sabihin ng high ay life. As in, nakita natin yung saba ay abundant, yung parpar ay paru-paro. Ano po? Ang sabihin ng parpar yan sa Hebrew, sa Tagalog, paru-paro. Hay, life, as in buhay, bahay, hayahay. Hayop. Yung hayop, sa Hebrew ay hayat. Yun ay beast, hayop. Hay, yung pong hay. Tapos yung haya, yung buhay ba?
ay ibig sabihin yung buhay ni Yahweh o ni God ay nasa iyong buhay. Ang buhay niya ay nasa iyo. Yung ibig sabihin ng haya. Ano po? Hagan. Ibig sabihin ng hagan, enclosure. Hanggan. Oh? Ang Garden of Eden ay enclosed. Ano po? Kaya po, mga kababayan, ito pa ang dagdag na ipapakita ko sa inyo. Itong taong ito, hindi ko kilala, subalit marunong siya ng Hebrew, mga kababayan. Marunong siya ng Hebrew, tapos siya ay nakita ko lang sa internet at marunong siyang magsulat, marunong siyang magbigkas at magpaliwanag. At meron siyang ipinapakita na mga Tagalog na Hebrew din. Is of course tayo hindi natin ginagamit ang alphabet na Hebrew, pero yung salita, tingnan po ninyo, kayo ay mamamangha. Atin pong panoorin. Ay pinupronounce na Behala, letter Beit, letter Hey, letter Lamed, and letter Hey with the Hebrew Lexicon number 928. At ang ibig kong sabihin nito ay panic or terror. Okay? Yan ang ibig kong sabihin yan. No? And trouble. Okay? Yan ang ibig sabihin ng Behala. Panic, terror, or trouble. Okay? So, tayo ay mayroong word na bahala. Okay, yung bahala, meaning sabihin, nababahala, na natutuliro, no? Nagkakaroon siya ng trouble or siya din napuproblemahan o nababahala, na naguguluhan. Okay? Tawag ito, nalilito, no? Nababahala. Okay? Bahala. Okay? So yung behala at bahala natin, ito'y panic, no? Ay yung iba, pag nababahala, ay sila yung nagpapanik, no? Sa Hebrew, yung behala means panic or trouble or terror. Okay? So, behala in Hebrew, bahala in the Maharlika, with the same meaning. The same meaning po. Okay? So, bahala, yung ating bahala ay mayroon pong connection sa Hebrew na behala. And then ito, eksaktong-eksakto po ito, no? Yung Hebrew na ito na chamukha. Okay? Chamukha, ang ibig sabihin ay like you. Chamukha, like you. Kaya yung Hebrew word phrase na mech chamukha belem Adonai. Okay? Who is like you, my God. Okay? Mech chamukha. Who is like you? Nasa interrogative sense. Okay? Yung mech chamukha, ang ibig sabihin ay who is like you. Okay? Dito ay kamukha, like you. Tayo eksaktong-eksakto yung ating word dito na kamukha. Okay? Magkamukha, magkapareho. Okay? Magkamukha, magkapareho. Kamukha. Okay? The Hebrew word kamukha is the same with our local language, kamukha, like you, or magkapareho, the same. Okay? The same. Also dito sa Hebrew word. Okay? So the word kamukha is the same with our local language, kamukha. Walang tawag ito, difference. The same phonetics, the same meaning. Okay? Also the word aruga. Okay? And the word aruga with Hebrew Lexicon 6170, ang ibig sabihin, figuratively ay raised by mental aspiration. Okay? Raised by mental aspiration. Sa atin po, yung word na aruga is to take care, to handle with care. Okay?
arugain, alagaan, to take care. So in Hebrew, aruga means to have raised by mental aspiration. Okay, yan ang ibig sabihin. So the Hebrew word aruga has the same meaning with our word aruga, to take care. Okay? Shalom, shalom. Sana po dito sa ating mga napag-aralan dito ng mga Hebrew words, marami pang iba, marami pa. Okay? At for now, siguro sapat muna ito na tayo mabuksan ang ating kaisipan. Ang ating mga sinasabi na iba dito ay mayroong connection sa Hebrew. Ano po, may connection sa Hebrew, yung ating mga, marami tayong salita. Ano po, pagpatuloy natin. In Hebrew lessons, at ngayon dalawang Hebrew words na naman ating pag-aralan mga kapatid at sa ating mga viewers. Ang salitang shamad, the Hebrew word shamad, letter shen, letter mem, and letter dalet. At ito ay may Hebrew lexicon number 8045. Ang ibig sabihin ng shamad ay to destroy. To destroy. Okay? Sa Hebrew, mayroon tinatawag na samad. Okay? At ang samad ay inflict with a wound. Yan ang ibig sabihin ng samad. Okay? So, shamad in Hebrew means to destroy, to inflict. Okay? Sa Bisaya, ang samad ay sugatan. Okay? Or masugatan, samad. Sugat. Okay? Another Hebrew word ay yung tinatawag na halekha. Halekha. With strong Hebrew lexicon number 1979. At ang ibig sabihin ng halika ay to go or to come with company. Halika. Okay? Mayroon tayong tinatawag na halika. Sumama ka. Okay? Again, kanina napag-aralan natin yung pronominal suffix na ka. No? Kung ngayon ay yung feminine na halika ay to go with a company. Ang masculine ito yung halik. Okay? At itong feminine na halika ay ito po ay may katumbas doon sa ating mahalikan word na halika. Meaning sabi, to go with me. Come with me. Halika. Okay? So, ito yung mga dalawa pa nating Hebrew words na napag-aralan na mayroon pong correlation sa ating local dialects or local language. Ito po ay may connection po sa Hebrew. Hopefully, it gives us information. Shalom, shalom. At may Hashem bless you all. Ano po, at ay tuloy natin, mayroon pang ibang mga salita. At nagtataka lang ako sa kanila bakit binabanggit nila yung Hashem. Na yan pong Hashem, hindi yan talaga pangalan ng Diyos. Pero may nabasa siguro silang Hashem dyan, na Hebrew na akala nila yan ang pangalan ng Diyos. Pero yung Hashem, yan po ay Diyos-Diyosan ng parang sa mga Nephilim yan sa totoo lang. Ano po, dapat ay si Yahuwah na lang. Ano po, o Yahusha ang ating Diyos. Ano po, ituloy natin ang another Hebrew words na ipapaliwanag niya. At ngayon po, ang ating pag-aralan ay dalawang Hebrew words muli na tinatawag na Boshet at Gala. No? Gala. Una muna dito sa Boshet. Okay? Spelled letter B or B, and then Shen, and then Tav. Ang basa dyan ay Boshet. At yan ay makikita nyo doon sa Hebrew lexicon number 1322. Nang ibig sabihin po ng Boshet ay shameful. Okay? Or irritating. Okay? Shameful or irritating. Okay? Mayroon po sa Hebrew na pangalang Ish Boshet.
sa panahon ni Haring David, mayroong Ish-Bosheth. Ang ibig sabihin po ng Ish-Bosheth, Ish, no? Ish-Bosheth, ang ibig sabihin ay a shameful man. Ish means man, okay? Kaya, yung Ish-Bosheth, yung pangalan ng Ish-Bosheth is a shameful man. Yan ang ibig sabihin ng Ish-Bosheth. Okay? Mayroon tayong tinatawag na buwisit. Ano ibig po sabihin ng buwisit? No? Ang buwisit ay yung isang tao na nakakairita sa atin. O di kaya yung situation na nakakabuwisit, di ba? Yung mga tao pagka may mga pagkakataon na naiirita, okay? Ang kanilang exclamation ay buwisit. Okay? O di kaya ay mayroon siyang kinainisan na tao, ay nandito naman yung buwisit. Okay? So yung ating word na buwisit, meaning irritating person sa Hebrew is shameful, no? Or irritating, ay katumbas siya ng ating word na buwisit. Okay? So buwisit, buwisit means a shameful man. Okay? Ano po, may Ishbosheth at meron ding Mephibosheth. Nasa Bible talaga yan. Ano po, nakita nyo na yung salitang buwisit. Yan ang ibig sabihin at di yan nakarelated sa Hebrew word, mga kababayan. Next is the word gala. Okay, gala. With Hebrew strong reference number 1540. Gala, ang ibig sabihin ay exile. Okay? To exile or to depart. Yan ang ibig sabihin, no? Kaya yung mga Israelita, nung sila ay dinalang bihag sa Babylonia at saka sa Assyria, ang tawag sa kanila ay galot, no? Plural, galot. The singular is galan. Okay? At tayo mayroong word na gala or gala. Okay? Gala, na ang ibig sabihin ay roaming around. Okay? Papaikot-ikot. Okay? Namamasyal, no? Yan ang ibig sabihin ng gala. Which is almost the same with meaning and phonetic doon sa word na gala. Okay? To depart or to exile. Okay? So, yan ang ibig sabihin ng word na gala with almost the same meaning doon sa ating word na gala. Shalom, shalom. Nawa ay pagpala. Ano po, ituloy natin, gala, yung mga Israelita na umalis sa Egypt, ano po, lumakad, nagpaikot-ikot sila sa disyerto, gala, yung gala, pareho, gumala. At ituloy po natin ang more Hebrew words. Hebrew words ulit tayo na pag-aralan at ito yung word na afa. Okay? Yung letter Aleph, letter P, and letter He, afa, sa Hebrew lexicon number 6444. Itong afa, ang ibig sabihin ay to cook or to bake. Yan ang ibig sabihin ng afa, primary root. At sa atin, mayroon tayong tinatawag na apa. Okay. Ano itong apa? Ito yung apa, ito yung na-bake na flour na ginagamit bilang sisinda ng ice cream. Apa, it is a baked flour na ginagamit sa ice cream. So, apa in Hebrew means to bake or to cook. Yung apa natin dito sa Maharlika is a baked flour na ginagamit sa ice cream, no? Yung parang cup ng ice cream ginagamit. So, apa, Hebrew, apa is a baked flour. Okay, another word sa Hebrew is yung or, masculine, and then yung feminine niya is ora. Okay? At Lexicon 216, Hebrew Lexicon 216, itong or ora
ito yung ibig sabihin ay luminary, and it refers to the sun and the moon and other heavenly bodies that has lights like the stars. Yung dito sa atin, ang tawag natin sa pinakamalaking nagliliwanag sa mundo ay araw. Okay, which is almost the same doon sa Hebrew word na aura. Okay, na feminine. Okay, so itong dalawang Hebrew words na ito ay masasabi natin na mayroong kaugnayan dito sa ating mga local words kagaya ng apa and then aura or. Okay, at yan yung araw sa atin dito. Okay, yung aura, yan yung araw natin. Okay, shalom shalom sa inyong panonood at nawa may Ano po, tuloy natin. Meron pang isang na another two words na Tagalog na Hebreo. Ano mga kababayan? Tolda at Yanak. Tolda ay letter Tav, Lamed, Dalet, and Hey. Okay? And it is pronounced as Tolda. Ang ibig pong sabihin nito ay generation, descent, family, or house. Euphemism niya is house. Kagaya doon sa kay Haring David, the house of David means the family of David, King David. So, ang tolda meaning descent, generations, or family, or house. Okay? So, yan ang ibig sabihin ng tolda. Ang plural is toldot. At kung gusto niyo makita yan, doon sa Hebrew Lexicon, number niya is 8435. Gusto niyo makita doon at malaman ang ibig niyang sabihin. Ang tolda ay mayroon din tayong word na tulda at yan yung temporary shelter. Yung ang tawag yan ay tent. Okay. So, ang tent na yan ay temporary shelter or temporary house. At dito nga, yung tulda, ang euphemism nito ay house. Okay? Yung family means house. Okay? At yung ating tulda is the same word doon sa shelter. Yung tulda ay isang shelter. So, tulda, the Hebrew word tulda is with connection doon sa ating local word na tulda. Another word, yanak. Yanak, letter yod, letter non, and letter kof. Yung yanak, ang ibig pong sabihin sa Hebrew ay suckling. Causatively ay to give milk. Yan ang ibig sabihin, suckling. So if you want to verify that, you can look at Strong Hebrew Lexicon number 2343 and makikita niyo doon na ang ibig sabihin ng yanak means suckling. At yan ay katumbas ng ating word na anak. Okay, yanak, anak. Okay? So, ano ba yung maliit na anak? Di ba? Yung mga dumitid. No? Yanak means a suckling one. So, tolda and yanak are both Hebrew words that correlates with our word tolda and anak. Shalom, shalom. Thank you so much. Kaya makikita niyo mga kababayan, maraming salita na Tagalog na akala natin Tagalog lang at mga salita na ang iba ay Indonesian daw or related sa iba katulad nung tsaa. Ang tsaa ay tsaa natin, tsaa din sa Thailand, tsaa din sa ibang lugar. Dahil nga po, lalo na dito sa Pilipinas, marami na tayong salitang Espanyol, kutsara, tinidor, lamesa, ano po, mga apelyido natin, Reyes, Mercado,
iba-iba mga Espanyol, marami tayong Spanish words. Subalit, yung mga luma nating words, mga kababayan, marami. Pitak, as in pitaka, o bitak. Marami pa. At hindi na natin malaman lahat. Subalit yan, mga kababayan, kung tayo ang Lost Tribes of Israel, ay dapat may ebidensya. Ano po? At ano ba yung ating mga mountains at mga places at mga words? At ano ba yung ating mga kultura? Mga kababayan na related kay Abraham. Kaya po, kayo ang humatol. Kung hindi kayo kumbinsido, ayaw niyong maniwala, kung gusto niyong mag-research pa, dagdagan ninyo, mga kababayan. Sa dami pa ng mga patutuo. Kaya po, hanggang dito lang muna tayo at sa susunod na video na doon natin siguro tayo sa pang 7 puntos natin na we will talk more about the gold of the Philippines, the riches of the Philippines, mga kababayan, na sinabi ni Isaiah, the wealth of the nations shall come to you. Ipapaliwanag ko sa inyo, mga kababayan, paano ito nangyari. Totoo ba ito? Ano ang mga patutuo? Kaya po tinutuklas nga natin, mga kababayan, sino ba talaga tayo, mga Pilipino? At kung sa inyong palagay lahat yan ay mali, i-review nyo yung mga videos na pinakita ko at mag-research kayo. Kaya po, kung ito ay totoo, ibahagi natin sa ibang Pilipino at ipaalam sa kanila kung sino talaga. Hanggang dito na lang tayo muna, mga kababayan. Magandang araw sa atin o magandang gabi. At nawa i-bless tayo ng Panginoon. At patuloy tayong manalangin, mga kababayan. God bless you. Bye-bye.